Cute at huggable sa paningin ng marami ang malulusog na baby. Pero paano nga ba malalaman kung sobra na ito? Yan ang tatalakayin natin sa istorya ni Baby Stella. Kinagigiliwan ng marami sa social media si Baby Stella, kaya naman ikinatuwa rin daw ito ng kanyang mga magulang. Madalas pag nasa labas kami, kunyari nagpapa-check up, ang cute, laging Lagi po may siyang ganung pinipisil, comments. gaganyanin po sa legs, po. Ay, ilang months na yan, anong milk niya, anong vitamins niya. Lagi, kahit saan po kami mapunta, lagi, ang cute-cute naman yan, anong tinitake niya na milk, vitamins, mga ganun pong tanong. Pero hindi rin nila maiwasang mag-alala. Sa edad kasing 7 buwan, may timbang na si Baby Stella na 12 kilos. Mas mataas ito sa average weight na nasa 13 hanggang 22 pounds lamang o 5 hanggang 9 na kilo lamang sa ganitong edad. Hindi ko po akalain na pag edad niya ng mga 5 to 7 months, doon po siya maglalaki ng sobra. Ang mga tulad ni Baby Stella, posibleng dumaranas ng childhood obesity. Kondisyon ito kung saan nasosobrahan sa fats at calories ang isang sanggol, kaya mas mabigat o mas malaki sila sa karaniwang bata. Mahirap po kasi sa bigat niya po, tas ang liit ng katawan ko. Bumili nga po ako nung upuan niya, yung kinakabit po, pagkarga ko siya. Kasi hindi ko po ako tumatagal ng 1 oras na karga ko lang po siya. Kaya mahalaga ang regular na pagbisita sa pedya para mamonitor ang kalusugan ng inyong anak. Sabi din naman po nung pedia niya na overweight din po siya. Pagdating daw po ng point na nakakapaglakad-lakad na daw po siya, as in mas active na po siya na mag-isa, doon daw po siya magsisimulang umimpis as, yun po, sabi ng pedia. Kasi ngayon po hindi naman daw po pwedeng i-diet pa ang baby masyado kasi milk pa lang po ang ini-intake nila. Kabilang sa mga pwedeng sanhi ng childhood obesity ang sobrang weight gain ng ina habang siya ay nagbubuntis. Nariyan din ang kakulangan sa physical activities at exercise sa mga bata, kaya mahalagang i-encourage silang maglaro at gumalaw-galaw. Factor din ng breastfeeding lalo kung basta-basta papadedihin ang bata tuwing iiyak ito. Mahalaga na mayroong sapat na tulog ang sanggol dahil nagdudulot ng hormonal imbalance ang sleep deprivation sa kanila. Maaaring makaapekto sa paglaki ng isang bata ang sobrang fat at calories. Nagdudulot ng delay sa paggapang at paglalakad pati na sa mental development nito. Pwede ding pag-ugatan ng type 2 diabetes, high cholesterol at high blood pressure. Nariyan din ang joint pains dahil sa stress sa balakang at sa tuhod, pati na breathing problems gaya ng sleep apnea. Kapag hindi naagapan, pwedeng magpatuloy ang obesity hanggang sa pagtanda ng isang bata. May pakiusap naman ang mga magulang ni Stella sa mga pumupuna sa kanila. Kino-compare nila yung baby nila sa amin. Kumbaga, dapat ganito daw yung standard for their age. Pero ang sabi naman kasi talaga ng pedia, it's not gonna be the same po sa lahat ng babies. Iba-iba po yan. Tsaka may baby po na tabain, na may hiyang, may hindi. Pero okay lang naman daw po kung petit or chubby, basta po healthy at hindi po sakitin. Okay lang naman daw. Payo rin nila sa mga mayroong kaparehong sitwasyon na mas makabubuting ipatingin sa espesyalista ang mga anak kaysa makinig sa mga komento sa social media. Mag-consult ka po talaga sa doktor or kung sino po talaga nakakaalam ng health ng anak mo. Huwag po tayong magkukumpara kasi iba-iba po talaga ang development ng baby. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.